naman po ay hayaan niyo pong basahin ko ang ating passage sa Tagalog. So, ganito po ang sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang chapter 2 verse 3. Babasahin ko po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. Pagkatapos likhain ng lahat ng ito, sinabi ng Diyos, "Ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, ito ang ika-6 na araw. Chapter 2, "Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ng lahat ng ito. At siya ay nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain na ang lahat." Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Now, as I have announced last week, nasa series po tayo ng pag-aaral ng paggawa mula sa aklat ng Genesis, or as we move through our series entitled God's Gift of Work, we will look through yung iba't ibang mga passages of Scripture in the Bible para sa ating pag-aaral ng how God sees yung ating work. And for today, ang titignan po natin ay ang Genesis 1:26 hanggang chapter 2 verse 3. Ang title po ng ating message ay A Gift to Imitate God, Our Father. Noong maliit po si Kyle, mga 2 years old po siya noon, mayroon siyang kuha na nakahiga sa kama. Hindi ko alam kung nakita nyo na po. Pwede nyo pong silipin yung Facebook profile ko. Nandun lang yun. Mga around 2014 yun. 2014, April 2014. At mayroon siyang kuha na nakahiga sa kama habang hawak po niya yung isa sa mga libro ko. 2 years old pa lang siya nun. Hindi siya marunong magbasa. Pero hawak na niya yung libro ko. Ang kwento doon ay nag-aaral ako para sa isang sermon, at nangyari nga na doon sa bookshelf ko, sa taas nandun yung mga libro ko, sa baba nandun yung mga laruan niya. At nangyari nga na habang nag-aaral ako, ay napansin ko na dumaan siya doon sa bookshelf. Akala ko kinuha niya yung isa sa mga laruan niya. Pero nung sinilip ko yung mga libro ko, napansin ko na may kulang na. At pagtingin ko doon sa kama, andun na nga siya nakahiga, tapos kunwari, nagbabasa. Natawa ko kasi alam kong hindi pa siya marunong magbasa nun. Pero natuwa din ako. At the same time kasi alam ko na ginagaya niya yung daddy niya. Madalas niya ako nakikita nagbabasa. And I'm glad na nakuha ng mga anak ko po yung hilig sa pagbabasa. Normal po, mga kapatid at kaibigan, sa mga bata na gayahin ang kanilang magulang. Maging tayong mga nakatatanda ay may ginagaya rin. Sa ating kultura, may tinatawag tayong idol or iniidolo. Anong ibig natin sabihin nito? Iniidolo natin sila kapag nais natin tularan ang isang tao dahil sa meron silang mga magagandang katangian. At nais din natin na makita yun sa ating mga sarili at sa ating buhay. It's part of learning, and it's part of knowing the other person as well. In the process,
nakikilala din natin ang ating mga sarili. And in knowing that person we admire, we also get to know ourselves. Sa Bible, may pinagkaloob ang Diyos sa tao para makilala natin siya at maunawaan natin ang kaayusan ng sanlikha at maunawaan din natin ang ating pagkakakilanlan. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat sa pamamagitan nito nalalaman natin na hindi tayo iniwan ng Diyos para hulaan ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi natin kailangang hulaan ang mga nangyari sa pasimula kung saan tayo nagmula. Hindi natin kailangang hulaan kung saan nagmula ang kaayusan at mga pagdating sa identity at pagkatao natin. In Genesis 1, nakapagtataka dahil magkasunod na pinapahayag ng scriptures doon sa binasa natin kanina kung ano ang tao at paano siya dapat mamuhay dito sa lupa ayon sa pagpapala sa kanya ng Diyos. Sabi sa Genesis 1 verses 26 to 28, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, over every creeping thing that creeps on the earth." And so ano nangyari? Verse 27, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang ugnayan ng ating pagkatao sa ating paggawa at pamumuhay at ang batayan para mabuhay sa lupa. Last week, sinimulan natin ang ating series ukol sa pagpapala ng paggawa at tinanong natin what is work and why is it good. Pinahayag po ng scriptures na number 1, ang work o paggawa ay mula sa Diyos. Hindi tayo ang nag-imbento nito. Binigay ito sa atin bilang pagpapala. And as such, it is very good. Our God is a God who enjoys work. Pangalawa, sa pamamagitan nito, pinapakita natin ang pagiging nilalang sa kanyang larawan at wangis. That is what it means to be man. It shows our humanness. Sapagkat ang pagiging productive o paggawa ay bahagi po ng ating pagiging tao. Pangatlo, pinagkaloob ito sa atin ng Panginoong Diyos para maranasan natin ang kasiyahan sa kanyang piling bilang kanyang mga nilalang. And therefore, work is a responsibility that blesses us. So our work matters to God. Sa umagang ito, panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng Genesis, matutunan po natin maging mabuting estudyante ng salita ng Diyos. Sa atin po na nahihirapan sa ating pananampalataya, sa trabaho, at in general sa buhay, may we find our strength restored in the study of God's Word. Nawa ipagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga bagong naisin sa kanyang salita para lalo natin itong saliksikin. At lalo din po natin siyang makilala bilang mabuting Ama sa langit. At sa ating pagsaliksik ay matuto tayong tumugon sa maayos na pamumuhay sa presensya po ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As our practice, whenever we study Scripture, we ask a question or series of questions. Sa umagang ito, ang magiging tanong po natin ay, why does our work matter to God? Why does our work matter to God? Which now leads us doon sa ating passage. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 1. Kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, ito agad ang bubungad sa atin. Genesis 1 verses 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters.
Dito sa first two passages ng scripture, makikita natin agad that there is conflict between the Creator, the giver of life, at saka yung hostility and formlessness of the earth. Ang alam po natin kapag may conflict or mayroong struggle, or pag may conflict, mayroong struggle. Pero dito sa pinapakita sa atin ng scriptures, walang kahirap-hirap na nanaig ang Diyos. There was no struggle at all. In establishing order in the beginning, walang kahirap-hirap na ginawa ito ng Diyos. Pagkat sa verse 3 agad makikita natin, then God said, let there be light, and there was light. Nang magsalita ang Diyos, nawala agad yung conflict. There is no struggle. In fact, yung ganitong paraan na ginagawa ng Diyos, pattern siya. In the next 6 days of creation, ganito ang kanyang ginawa. Inspect lang po natin sandali yung kanyang ginawa from day 1 hanggang day 6. So you can follow me with your eyes. So Genesis chapter 1 verse 3, day 1. Sabi dyan, then God said, let there be light, and there was light. So God, makikita natin dito, as God speaks, so He does. Day 2, Genesis chapter 1 verse 6, then God said, let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. So may waters sa ibabaw at may waters sa baba. And it happened. It was so. So day 3, Genesis chapter 1 verses 9 to 11. Then God said, let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear, and it was so. God called the dry land earth. And the gathering of the waters He called sea. So He was gathering waters dito para magkaroon ng dry land. And the dry land earth and the gathering of the waters He called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees on the earth, bearing fruit after their kind with seed in them. And ano daw? After speaking, it was so. Day 4, Genesis chapter 1, verses 14 to 15. Then God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years, and let them be for lights in the expanse of the heavens to give light on the earth. And it was so. Day 5, Genesis chapter 1, verses 20 to 21. Then God said, let the waters teem with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of the heavens. God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind. And God saw that it was good. Day 6, Genesis chapter 1, verses 24 to 25. Then God said, let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle and creeping things and beasts of the earth after their kind. And it was so. God made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind, and everything that creeps on the ground after its kind. And God saw that it was good. On that same day, on the 6th day, nilalang po ng Diyos ang tao. Sabi po sa ating passage, sa verses 26 to 31, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. Then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food. And it was so. God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day. So may pattern po ang Diyos sa paglikha. At may kaayusan ito. In all these instances, nagsalita po siya.
Sinabi niya na magkaroon at nagkaroon nga. God acts by speaking. Gumagawa siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At may kaayusan ang lahat ng bagay. At pagkatapos likahin ng Diyos ang langit at lupa in 6 days, Scriptures tell us na may isa pang bagay na nilikha ang Diyos sa ikapitong araw. Sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3, ganito po ang mababasa natin. Thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the seventh day God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. So in 6 days, tinapos raw ng Diyos na likhain ang langit at lupa, at lahat ng bagay na naroroon, at siya'y nagpahinga sa lahat ng kanyang ginawa. Dito sa ating passage, meron tayong 3 bagay na matututunan. There are 3 things that we learn why our work matters to God. Number 1, God created work as part of the original creation order. God created work as part of the original creation order. While it is true po na ang paggawa ay divine mandate or command para sa tao, para sa buong sangkatauhan rather, at sa kabutihan ng sangkatauhan, mapapansin natin na ang lahat ng bagay ay may kaayusan. We have to understand, mga kapatid at kaibigan, na ang original readers po ng Book of Genesis ay ang mga Israelites na nanggaling po sa Ehipto at patungong Kanaan. Nagtataka sila kung bakit sila nandoon. Sino itong Diyos na tumawag sa kanila at naglilid sa kanila papuntang Kanaan. At nagtataka rin sila bakit itong Diyos na ito ang kumakausap kay Moises. Bakit ba sila nagtataka? Because they had no knowledge of Him. At the same time, for generations, ang nakilala nilang mga Diyos ay ang mga naglalakihang rebulto sa Ehipto. For 400 years, nanirahan sila sa Ehipto. At ang nakilala nilang kultura at relihiyon ay ang mga relihiyon at kultura ng mga Egyptians. Para sa kanila, ang kataas-taasang Diyos ay si Ra, yung sun god, yung falcon god ng mga Egyptians. At ang kanyang anak in human form ay si Faraon. Siya ang Diyos, anak. Sapagkat si Faraon daw ang kumakatawan kay Ra sa pamamagitan ng kanyang gawain dito sa lupa. Pharaoh is the son and image of the Egyptian god because he does the will and work of Ra on earth. Pero, ribulto lang ang mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Mga inukit ng kamay ng tao at kahit kailan hindi sila makakakita bagamat may mata. Hindi sila makakadinig bagamat may mga tenga. At hindi sila kahit kailan makakapagsalita bagamat may mga bibig. Itong mga inukit ng kamay ay inutil sa harapan ng Diyos. God created work at mababasa natin in 6 days. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang salita. Hindi tulad ng mga rebulto ng Egypt. At siya ang tumawag sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita. At tinapos niya lahat ng dapat gawin in 6 days. At anong sabi? It was very good. God enjoys work. Sabi nga ng scripture, on the 6th day, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, behold, it was very good. And so God is the original worker. He made work to be part of the created order, and work is a God-given good to mankind. Number 2, work is God's gift to man, so we can imitate Him in our work. Work is God's gift to man, so we can imitate Him in our work. Bago ibigay ng Diyos ang mandato na kailangang gampanan ng tao sa paggawa, sabi nga
Sa nabasa natin, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Mababasa po natin immediately before that yung sinabi ng scriptures, how God created man sa verse 27. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Napag-aralan natin last week na inukit ng Diyos ang kanyang larawan, hindi sa bato. Hindi tulad ng mga rebulto ng tao. Kundi nilagay niya ang kanyang larawan sa tao. Ang bawat isa sa atin sa makatuwid, lalaki at babae, ay image bearers ng Diyos. Therefore, God is glorified in our being male and female. Doon nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating pagiging lalaki at babae. Siya ang nagkaloob nito sa atin and therefore wala tayong karapatan na palitan ito. At nandun ang kaayusan sa pagiging lalaki at babae. Not only that, it is also in our being male and female that we represent God on earth. To be created in God's image and likeness means to be like Him. Pag sinabi to be created in His image and likeness, in simple terms, it means to be like God. Sapagkat tayo ang nagre-represent sa Kanya. Sa ating isip, sa ating salita, at sa ating gawa. We are not animals. Hindi katulad ng sinasabi ng ating mga biology teachers. We are not animals. Sabi nga ng isang theologian, God created us to be more like Him than anything else He made. He delights to look at us and see in us a reflection of His excellence. Behold, it was very good. Likas sa tao ngayon ang paggawa. Yung paggawa natin is a reflection of God's excellence in His work. Mapapansin natin pag nagtatrabaho tayo, pag may ginagawa tayo, may drive po tayo na maging productive. May drive tayo na maging productive, maging innovative. May drive tayo na magplano. May drive tayo na maghanda. May drive tayo na magtayo. May drive tayo para maghanap, magbigay. May drive tayo para mag-alaga. May drive tayo para magtanggol, mamahala, mangasiwa, maglingkod. At marami pang ibang mga gawain na naiisip natin ayon sa ating kalikasan sapagkat niloob nga ng Diyos na magsitulad tayo sa Kanya sa Kanyang paggawa. We work because God works. So yun yung number 2. Work is God's gift to man so we can imitate Him in our work. Pangatlo, work is the God-given means to lead us to rest in God. Work is the God-given means to lead us to rest in God. On the seventh day, the Bible tells us na ang Diyos ay nagpahinga. Pero kasi para sa atin, pag narinig natin ang salitang pahinga, ang connotation agad sa isipan natin ay napapagod tayo, kaya tayo nagpapahinga. Pero ang Diyos ay hindi kailangan na magpahinga dahil napapagod siya. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na parang nauupos yung energy natin. At may hangganan lang ang ating kayang gawin. Ang Diyos ay hindi napapagod. Scripture tells us na tumigil siya sa lahat ng kanyang gawa dahil tinapos niyang likhain ang lahat ng langit at lupa. Sa chapter 2 verse 2, sabi dyan, God completed His work which He had done. On the 6th day, tinapos niya lahat in preparation for the 7th day. Nabanggit po natin kanina na ang paggawa ay bahagi po ng kaayusan ng sanglikha. Ganon din ang pagpapahinga. And even more. The passage tells us na pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi. Hindi lamang siya tumigil, kundi hiniwalay niya ito. Itinangi niya ito. Pinagpala niya. Ang salitang itinangi or sa
Sa English versions, ang ginamit sanctify, ano? Sa original language, ang pakahulugan nito ay to set apart for God. Kaya yung ibang Tagalog versions na nilagay, ihiniwalay niya ito, I could wish na sana sinabi doon, kinumpleto na, hiniwalay ito ng Diyos para sa kanyang sarili. Sa original language, ang pagkakabasa po nitong salitang sanctify is to make holy. Ginawa niya banal. Kaya niya hiniwalay. Hiniwalay niya ito para sa kanyang sarili, to set apart for himself. Yun yung ibig sabihin ng to sanctify. Hindi ito para sa atin. Hiniwalay niya ito para sa kanyang sarili. Ang araw na ito ay sa kanya. And so when we see now, first 6 days, lahat ng trabaho, lahat ng ginawa, lahat ng gawa, tinapos ng Diyos, first 6 days, and then all of creation stops. On the 7th day, all of them stop at the feet of God. All of creation leads to the 7th day. Banal ang ikapitong araw. Siguro napapatanong tayo, bakit po niya itinahi ang ikapitong araw? Verse 2, sabi dyan, God completed His work which He had done. And then on verse 3, because in it He rested from all His work which God had created and made. In the first 6 days, there's work. Tapos, pagkatapos niya tapusin ng lahat, on the 7th day, tumigil na po siya sa paggawa. Wala tayong mababasa dyan na napagod siya. He stopped all the work of creation on the 7th day. In it, He created Sabbath rest. So God is the God who enjoys work as much as He also is the God of rest. And in this, we do imitate God when we complete all our regular and ordinary work in 6 days and cease from all our labors on the 7th day. Just as God rested, so we also obey Him in the cycle of work and rest. Or yung iba na sinasabi, the rhythm of work and rest. Para siyang music. May kumpas yan. Kailangan sumunod ka sa kumpas, sa kaayusan ng nilikha ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan, bagaman nilalang tayo ng Diyos sa kanyang larawan at pinagpala na tumulat sa kanya sa pamamagitan ng paggawa at pagpapahinga, problema sa atin, tinanggihan natin ito. Tinanggihan ito ng ating unang magulang. At ganun din tayo, na pinanganak kay Adan. Ganun din tayo, sumunod sa kanila. Sa ating kasalanan, dinungisan natin ang kagandahan ng paggawa. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para tapusin ang ating ordinary work. At tularan ng ating Diyos, hindi lamang sa ating paggawa, pati na rin sa araw ng pahinga. Pero ano po ang ginawa natin? Ayaw natin sundin yung kumpas niya. Feeling natin, tayo rin ang conductor ng orkestra. Halimbawa na lang. Binigay sa atin ang araw at gabi. May kumpas ang bawat araw. May purpose kung bakit may araw at may gabi. Para may oras tayo sa pagtrabaho at may oras para magpahinga at mag-recharge. Pero anong ginagawa natin? In this cycle of day and night, the whole earth follows this. Ang tao lang ang hindi sumusunod. Binaligtad natin ang araw at gabi. Ang ginagawa natin sa araw, gabi. Ang gabi ginagawa nating araw. Bakit natin ginagawa yung alang-alang sa ating trabaho? Alang-alang sa sahod. Habang dahan-dahan nating sinisira at pinapatay ang ating katawan. Pero bilang mga Kristiyano, sinasabi natin sa ibang mga tao na ang ating katawan ay kaloob ng Diyos. Paano natin maaalagaan ang ating katawan kung hindi natin sinusunod ang kumpas ng Diyos? Isa pa. Obvious na obvious sa ating passage
na dito sa ikapitong araw, dapat ipinapangilin ito. Kasi nga, itinangin niya ito para sa kanyang sarili. Pero anong ginagawa natin? Inaangkin natin ito para ihandog sa altar ng mas mataas na kita. We schedule business appointments and opportunities. We open shop on a day that God sanctified for Himself. Ang dahilan natin ay kasi mataas ang benta sa araw ng linggo eh. Sayang naman ang OT. Ayoko hindi naman yan OTY. Di ba? Ganun ang dahilan natin eh. O sayang kasi ang kita. Ano ang saysay, mga kapatid at kaibigan, ng mataas na sweldo? Kung ang ginagawa natin ang siyang nagiging sanhi ng ating kapabayaan sa pag-alaga sa ating katawan at agarang kamatayan. Paano natin na ipapakita ang pagiging Kristiyano sa ganitong attitude? Asan ang pagiging Kristiyano dyan? Sinasabi pa natin that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. At ang eternal life na yun ay nagsisimula ngayon. Nagsisimula pala ngayon, bakit yung sarili nating buhay, yung physical nating katawan ay hindi natin kayang alagaan? At ang ginagawa natin, hinahandog natin alang-alang sa mataas na sweldo. Saan doon ang John 3:16? Kaya sasabihin mo, favorite verse ko yan. Naiintindihan na ba natin kapag kinonekta natin ang John 3:16 sa Genesis chapter 1 at saka 2? Nasaan ang bagong buhay? Nasaan ang kumpas ng Panginoon? If we are His children and we are committed to work, then we must also be committed to rest. Sinasabi din po natin na hindi natin palalakihin ang ating mga anak sa nakaw. Sinasabi natin na nagtitiwala tayo sa Diyos na Siya ang ating provider. Pero ano ang saysay ng prinsipyong ito kung 6 na araw ang binigay ng Diyos sa atin para makinabang tayo doon sa 6 na araw na binigay niya, tapos magiging sa ikapitong araw na kanyang itinangin para sa kanyang sarili, ay kukunin pa natin para tayo ang makinabang ulit. Saan ang pagtitiwala sa Diyos na Siya ang magpo-provide kung hindi tayo magpapahinga sa Kanya sa ikapitong araw? At pinagtatrabaho natin ng ating mga empleyado sa araw na pinagkaloob ng Diyos para masiyahan tayo sa Kanya. Sinasabi natin sa ating mga sarili na sayang ang kita. Pero kung magiging totoo tayo sa ating mga sarili, hindi naman panghihinayang ang laman ng ating mga puso eh. Hindi yun ang laman, kundi pag-iimbot. Hindi tayo kontento sa binigay sa atin ng Panginoon. Pinalalabas lang natin na nanghihinayang tayo. Pero sa totoo, hindi tayo kontento sa Kanyang pinagpala sa unang ika-6 na araw. Kaya ang ginagawa natin, nang-iimbot tayo na hindi pinagpala para sa atin. Anong tawag dyan? Ginagaya natin ang bibig ng mga hindi mananampalataya. Sayang ang kita, ang sumasagot niya, ang nagsasalita niyan, mga hindi mananampalataya. Nagsisinungaling tayo sa ating mga sarili at iba. Ang pag-iimbot, mga kapatid, ay pagnanakaw at pagsisinungaling rin. Sabi ko sa inyo dati, may mga kasalanan na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga ng tao. Yun ang pag-iimbot. Ganyan natin sinira ang kaayusan at kagandahan ng paggawa. Nilalang tayo sa Kanyang larawan at wangis, pero hindi tayo naging masunuring mga anak. Ganun pa man, hindi naman tayo iniwan ng Diyos eh. Yun yung bad news natin. Yun yung ginawa natin. We praise our God dahil pinadala ng ating Ama ang Kanyang bugtong na anak.
ang ating kapatid sa laman, upang sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan ay linisin tayo at pakabanalin sa harapan ng Diyos. Siya ang naging masunurin sa Ama. Siya, upang tayo na nagkasala at naging alipin ng kasalanan at kamatayan ay mapalaya sa Kanya sa panibagong buhay. Siya po ang Panginoong Jesus. Pinakita niya ang pagiging tunay na anak at tinubos tayo upang ituring tayong mga masunuring mga anak. Kaya nga, when we look into the pages of Scripture further into the New Testament, we will find encouragement and instruction. Sabi ito ni Apostol Pablo, therefore, be imitators of God as beloved children. Gusto ko yung dinagdag niya, as beloved children. Kasi walang saysayang command kung walang basis. Binigay ito ni Apostol Pablo bilang instruction at reminder sa mga taga-Efeso. Dahil nga, mahal tayo ng Panginoon. At tinuturing niya tayo mga anak ng dahil kay Jesucristo. Therefore, be imitators of God as beloved children. Nalulugod siya kapag lumalakad tayo sa kanyang mga utos at tinutularan ang kanyang mga katangian. Kung may bagay na natutunan po ako sa pagdating sa pagnenegosyo, masasabi ko po na nakita ko ito sa magulang ko. Hindi sila perfect. And they made mistakes along the way. Pero pinakita nila ang paninindigan nila ng pananampalataya maging sa kanilang pagnenegosyo. Natatandaan ko po nung high school kaming magkakapatid. Nagkaroon kami ng grocery sa may Kamuning sa Quezon City. Ang pangalan po ng grocery namin noon ay 5650. Yun yung date ng birthday ni Dad. May 6, 1950. Yun din yung birthday ni Kyle. May 6 din. Pero hindi na siya 1950. Pagkatapos ng aming school, noon ang school hindi naman katulad ngayon half day lang. Sa amin whole day ang school. So bago mag alas 7, kailangan nasa school ka na. Tapos ang school namin nag-e-end mga around 4 o'clock in the afternoon. So pagkatapos ng school, pumunta kami sa Uni-White. Sino dito nakakatanda ng Uni-White? Uni-White, tayo nakakaintindi. Research nyo na lang mga kabataan kung ano yung Uni-White. So nagpupunta kami Uni-White para bumili ng stock para sa grocery. At pagdating namin sa grocery, doon kami magkakapatid sa backroom na nag-aaral ng mga homework namin. Habang yung magulang namin nandun sa store area, sila yung nag-manage ng cashier at saka yung mga stocks. Ang napansin ko sa magulang ko, nung time na yun, hindi po sila nagbenta ng sigarilyo at alak. Bagamat alam nila na mabenta ito. Katuwiran nila na magpo-provide po ang Panginoon sa ibang paraan. Hindi sila nagpo-promote ng mga bagay na inaabuso ng tao, nakasisira sa katawan. Sapagkat ang ating katawan nga ay kaloob mula sa Diyos. Anong magiging testimony natin kung sasabihin natin ay Kristiyano tayo at alam naman ng tao na nakasisira yan sa katawan at yan pa ang binibenta mo at pinapromote mo. Napansin ko rin, hindi rin sila nagbukas sa araw ng linggo. Kahit mas maraming tao ang alam natin na nag-grocery, namamalengke sa araw ng linggo. Hindi. Wala akong time na naaalala na hindi ko kasama ang magulang ko na magsimba. Wala akong natatandaan na 0 absences. Kapag kami ang absent dahil antok na antok kami, hihilahin, aabutan ka talaga. Kung hindi sinturon ang abot sa'yo, baka hanger. Kapag hindi ka pa nakuha nun at hindi ka nagising, hihilahin ka talaga para magising ka.
Patatayuin ka pilit. Bakit? Paniwala nila na ang araw ng linggo ay araw ng pamamahinga sa Panginoon. Hindi bali mahirapan ng kaunti sa buhay. Hindi sila magpapakain ng nakaw sa kanilang mga anak. Yun ang ibig sabihin ng nakaw. Diyos ang magpupuno ng pangangailangan na hindi kayang punan ng ating mga kamay. Sabi ko nga dati pa, at naituro ko na rin sa atin, ang pananampalataya ay dapat nasusubukan para mapatunayan totoo. Kung ang ating pananampalataya ay hindi nasubukan at hindi tayo nahirapan, mukhang nasa mali ka. Dahil ang tunay na Kristiyano, sasabihin sa iyo na ang buhay Kristiyano ay mahirap. Mahirap sumunod sa Panginoon. Pero, may kasiyahan. Kasi at the end of the day, pag nasubukan ng pananampalataya, meron kang assurance. The blessing of assurance. Mga kapatid at kaibigan, our work matters to God because God created work as part of the original creation order. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa 6 na araw at tinapos ang lahat ng dapat gawin sa 6 na araw. At dahil diyan mapapaisip na tayo, kung ang Diyos tinapos nga sa 6 na araw, bakit tayo hindi natin tapusin? Para handa tayo pagdating sa araw ng linggo. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa 6 na araw at tinapos ang lahat na dapat gawin sa 6 na araw. Nang matapos siya, tumigil siya sa paggawa sa 7 araw at hiniwalay ito para sa kanyang sarili. Ang 7 araw ay isang araw. Hindi ito 2 hours, hindi ito 3 hours, hindi ito 4 hours, 5 hours, 6 hours. Yung iba sa atin ang ginagawa sa 7 araw, natutulog. Tapos ang idadahilan sapagkat ang Diyos ay nagpahinga. Hindi po natulog ang Diyos sa 7 araw. At bagamat meron tayong kanta na natutulog ba ang Diyos, kahit kailan hindi natulog ang Diyos sa 7 araw. At nang matapos siya, tumigil siya sa paggawa sa 7 araw at hiniwalay ito para sa kanya sarili. Nilalang po tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis para magsitulad tayo sa kanyang paggawa at pagpahinga sapagkat ito ang mga pagpapala na pinagkaloob niya sa atin mula sa pasimula. Hirap man tayo ngayon dahil sa ating mga kasalanan at suliranin sa buhay. Ito naman ang makikita natin sa scriptures. Darating ang araw na ang lahat ng bagay ay mababago at magpapahinga rin. From the very beginning, it was already God's plan to give us, to lead all of creation into Sabbath rest. And therefore, darating ang araw na ang lahat ng bagay ay mababago at magpapahinga rin. Mapapawi rin ang paghihirap. Ang paggawa ay hindi na magiging pabigat sa araw na yun. At ang pagtatrabaho ay hindi na magiging paghanap buhay. Sapagkat nandoon na ang buhay. Masisiyahan tayo sa paggawa sapagkat sa piling ni Kristo sa bagong langit at lupa, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Work and rest are God's gift to us. So as we are transformed in Christ's likeness, we can imitate God until we enter the new creation. Yan ang ating pagkakakilanlan at batayan para makapagpatuloy tayo sa lupa at sa pagbabago. This is how we are to glorify Him every day and every week of our lives. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating mabuting Ama at dakilang Panginoon.